just at the right time, mga kapatid. Tunay, ang Panginoon ay tumutugon sa atin sa lahat ng Panginoon and at the right time. Let us pray, Lord. Marami pong salamat ngayong umaga na muli kami ay makikinig ng iyong mensahe ng buhay. Pagkalooban niyo po ang inyong lingkod ng lakas ng loob at karunungan sa kanyang pagbabahagi at gayon din ang bawat makikinig ngayong umaga. Panginoon, hiling din po namin na hawiin niyo po ang anumang balakid. Maging ang mga kasalanan nasa aming puso, patawarin mo po kami at pakaputiin niyo po ang aming buhay. Nang sa gayon, mayroon po kaming kahandaang tanggapin ang pagpapala ng kalangitan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong bigyan ng pamagat ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. The kingdom of God in the midst of conflict and in the midst of crisis. Dito po sa binasa natin sa Matthew chapter 21, 23 to 32 ay naglalaman ng dalawang bahagi. Una po yung pag-uusisa tungkol sa karapatan ni Jesus at yung talinghaga tungkol sa dalawang anak. Nais ko po munang bigyan ng context itong uh, pag-uusap na ito ng ating Panginoong Yesus kaharap po ang maraming tao. Dito makita natin sa verse 23, pumasok si Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari. At ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? So ang konteksto ay si Jesus ay nagtuturo sa templo. At dumating ang mga punong pari, hindi lang basta pari, kundi mga punong pari, mga chief priest of the temple, of the religious community, of the Jewish community, of Jewish faith. And even the elders in Jerusalem, yung pong mga batikang mga mamamayan sa lungsod ng Jerusalem sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Tinatanong nila, Jesus, meron ka bang written permission or written authority to do these things? Ayan po ang tanong. Alam nyo, ang ating Panginoong Yesus ay matalino. Ano, napakagaling ng ating Panginoong Yesus. At sa kanilang pag-uusap, tinanong sila ni Jesus. Tatanungin ko rin kayo sa verse 24. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. So, dito makita natin, nag-play safe yung mga religious leaders. At the end, sabi nila, di namin alam. Ang sabi ni Jesus, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan ang galing. Makita natin dito yung uh, crisis and conflict. But Jesus would like to state na yung kanyang authority is from above. Kaya nagsalaysay siya ng talinghaga ng dalawang anak. Yung una, sabi ng ama, anak, sabi dito sa verse 28, pumunta ka ngayon sa ubasan, magtrabaho ka roon. Sabi sa verse 20, ayoko nga po. Ngunit nagbago ng isip ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Yung pangalawa, sabi ng ama, ikaw, pumunta ka doon sa aking ubasan. Yan. Sabi doon, opo, pero hindi naman pumunta. At sinabi nga ng ating Panginoong Yesus na dito sa verse 31, sa pangatlong pangungusap, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ang maniningil ng buwis at ang mga bayanang babae ay nauna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. So ang topic po natin dito yung Kingdom of God, yung kaharian ng Diyos sa panahon ng pandemic, sa panahon ng crisis, sa panahon ng conflict. Una po, nais ko pong ibahagi ang tatlong punto na nakita ko po dito. Una po, the kingdom of God is for all. The kingdom of God is for all. And Jesus
opens the door. Siya ang nagbukas, siya ang nagpasimula ng kaisipan na ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat. Pero sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan, ang mga makasalanan ay dapat layuan at pinag-uusapan. Hindi dapat isinasama sa mga itinuturing na malinis at mga banal. Ang mga makasalanan ay inihiwalay sa mabubuting tao at hindi dapat pakisamahan sa lahat ng pagkakataon. Kaya po yung mga makasalanan, yung mga maniningil ng buwis, yung mga bayarang babae, pinagtatawanan, hinihiya sa publiko. Walang puwang sa mga pinuno ng templo ang tulad nilang mga makasalanan. Subalit para kay Jesus, ang layunin ng pagdating niya ay hindi para sa mga itinuturing na banal, kundi naparito siya para sa mga makasalanan. Ang pagparito ni Jesus bilang Mesiyas o Kristo ay upang abutin, unawain, tanggapin, at palakasin, iyahon mula sa putik ng pagkakasala ang mga makasalanan at pagkalooban ng bagong pag-asa ng buhay upang mas lalong madama ng mga makasalanan kung sino ang Diyos, ano ang kanyang pagmamahal, ano ang kanyang kahabagan sa kanila. Kaya nga si Jesus sa kanyang pagparito, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagtuturo, sa paggawa ng himala, marami po ang nakapansin yan. Marami po ang nakakita. Maging si Juan Bautista na nangaral, marami rin pong nakarinig ng pangangaral ni John the Baptist. Kaya yung mga makasalanan, yung mga maniningil ng buwis, yung mga bayarang babae, lumalapit po kay John the Baptist. At sila rin ay nakinig kay Jesus. Pero yung mga religious leaders, wala silang ginawa kundi mag-usisa, magtanong kung anong karapatan ni Jesus. Hindi naman sila sumunod kay John the Baptist na magsisi. Deep inside, makasalanan din ang mga religious leaders. Pero hindi nila sinasabi yun sa mga tao. Itinatago nila ang kanilang mga kasalanan, itong mga religious leaders na ito. At para kay Jesus, the kingdom of God is for all. Binubuksan niya ang pintuan. Ang mabuting balita ay para sa lahat. Kaya po nung siya'y magturo sa bundok, marami po doon ang nakikinig. Meron din pong mga religious leaders doon. Pero sila po ay naroon para mag-usisa. Maghanap ng butas kay Jesus. Nang sa gayon, pag nakakita sila ng butas, maski katiting kay Jesus, yon ang magiging paraan nila para ibagsak si Jesus sa kanyang ministry. Pangalawa, the kingdom of God is where God of Jesus is the boss. Ulitin ko po yun sa ikalawang punto. The kingdom of God is where God of Jesus is the boss. Bakit ko po pinagdiinan yung God of Jesus? The religious leaders during the time of Jesus, the chief priest, ang mga punong pare, at yung mga tagapagturo ng kautusan, are under the legalistic form of governing the entire Jewish society. With them are the strict rules of the Torah. But then, the political assimilation to their faith and culture, embracing the power of the Roman Empire and their dummies, the Herodians, just for a status quo, leaving behind the real cause of their calling as shepherds of the entire Jewish community. Anong ibig sabihin? Ang boss ng mga religious leaders na ito ay ang Roman government at ang mga local kings. Para sa kanila, pag hindi sumunod sa Roman Empire, pag hindi sumunod sa mga Herodians, mawawalan sila ng ganansya. Aalisin sila sa pagiging punong pare, aalisin sila sa kanilang magagandang posisyon na kung saan ay may magandang ganansya, may magandang benepisyo.
Kaya yan po ang nagtutulak sa kanila para hindi nila abutin yung mas lalong dapat abutin. At yan ang nakita ni Jesus. But the God of Jesus is different from the God of the religious leaders. The God of Jesus will surely rescue you, will protect you, and will give you a lot of chances as long as we live. Ano ang pagkakaiba ng God of Jesus and the God of the gods of these religious leaders? Una, the God of Jesus is an inclusive God. Inclusive God ang Diyos ni Jesus. Yung pong sa mga religious leaders, exclusive God. Exclusive God. Bakit ko sinabing inclusive God ang kay Jesus? Para sa Kanya, ang lahat ay kailangan maligtas. Ang lahat ay mahal ng Diyos. Ang lahat ay dapat kahabagan. Lahat ay welcome. Pero po sa gods of these religious leaders, holy are most welcome. Sinners are not welcome. See the difference? Para lang sa amin ito, itong pagmamahal ng Diyos na ito. Sinasabi nila, tayo lang ang mahal ng Diyos. Tayong mga Hudyo. Ano pa ang pagkakaiba? Si Jesus ang nasusunod sa kingdom of God because Jesus is Lord. Pero sa mga religious leaders, meron silang ibang Lord. Sino? Caesar. Caesar is Lord. And meron pang isa, yung self nila. Pinapanginoon nila yung sarili nila. Takot silang maghirap, takot silang mawala ng ganansya, takot silang mawala ng magandang posisyon sa society. At makita natin dito mga kasama, ang best example kung bakit sinabi ng ating Panginoong Yesus na ang kingdom of God na ito ay para sa lahat at ang kingdom of God na ito ay talagang ang Diyos ni Jesus ang dapat maranasan. Ibang-iba ang ministry ng ating Panginoong Yesus. Tingnan niyo po, ang example natin diyan yung maniningil ng buwis. Si Zaccheo, na isang tax collector. Sino si Zaccheo? Mayaman, pero yumaman siya dahil siya ay tax collector. Galit sa kanya ang maraming Hudyo. Bakit? Sapagkat makasalanan siya. At siya ay yumaman dahil sa kanyang maling sistema ng pagyaman. Pero alam niyo po si Zaccheo, bagaman siya'y mayaman, pero wala siyang mga tapat na kaibigan. At nang mabalitaan niya na si Jesus ay paparating sa Jericho sa kanyang bayan, minabuti niya, nagplano siya. Gusto kong makita si Jesus. Gusto kong makausap si Jesus. Palagay natin siguro dahil nabalitaan niya na maraming taong nakakilala kay Jesus, nakakita kay Jesus at binigyan ng pag-asa at nabago ang buhay. Deep inside si Zaccheo, mayaman, pero hindi siya mayaman sa espiritual. Gusto niyang mapalapit kay Jesus. Gusto niyang makilala si Jesus. Kaya nga nang si Jesus ay naroon na sa bayan nila, hindi niya makita si Jesus. Nasa tapat na niya. Bakit? Maraming tao. Si pandak. Ang ginawa niya, umakyat siya sa puno ng sikomoro para makita niya si Jesus. At alam natin ang nangyari. Nakita siya ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, Zaccheo, bumaba ka agad dyan sapagkat kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Di ba? Nagmamadali. Si Zaccheo, tuwan-tuwa niya tinanggap si Jesus. Pansinin niyo mga kapatid. Dapat sinabi na niya sa kanyang sarili, naku, tuwan-tuwa ako, mayaman ako, hindi ko na kailangan si Jesus. Pero deep inside, hirap na si Zaccheo. Kaya nang sabihin ni Jesus, Zaccheo, pwede bang tumuli ako sa bahay mo? Tuwan-tuwa si Zaccheo. At sabi doon, nang pumasok si Jesus kay Zaccheo, naku, nagchismisan ng mga tao. Na nga ba sinasabi natin? Bakit yung banal nakikisama sa makasalanan? Ay, ganyan ang mga Hudyo, mga religious leaders. At si Zaccheo nga ay tumayo, sabi ng istorya. At sabi niya, Panginoon, kung ako po'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang susuli ko.
At yung kalahati po ng aking ari-arian, ibabalik ko sa mga dukha. Anong sabi ni Jesus? Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambayang ito, sapagkat lahi din siya ni Abraham. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. At maging si Maria Magdalena na isang prostitute, di po ba? Nilalayuan yan ng mga religious leaders. Babatuhin pa nga. Pero si Jesus nag-intervene at nag-rescue. At si Maria Magdalena, sabi niya, gusto ko nang makalaya sa trabahong ito. Nagtatrabaho lang naman ako nito kasi kailangan kong mag-survive, kailangan kong kumain. At yung pamilya ko nagugutom, kailangan kong magtrabaho. Ito lang ang kaya kong gawin na isang prostitute. Nakita siya ni Jesus. Naunawaan siya ni Jesus. Pero yung mga religious leaders, hindi siya naunawaan. Iba ang Diyos ni Jesus. At sa pag-abot niya kay Maria Magdalena, sinabi niya, tumayo ka, anak, at wag na magkasala. Damang-dama ni Zacchaeus yung tunay na Diyos na dala-dala ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, yung mga prostitute, yung mga tax collector ay nauna pa sa inyo sa paghahari ng Diyos. Yun ang sabi ng ating Panginoon. At pangatlo, the kingdom of God is where love, justice, and mercy prevails. Napakagaling ng ating Panginoon. Jesus is a very lovable, just, and merciful Lord and Savior. Yung dalisay na pag-ibig at pagmamahal, ipinakita niya. Yung karapatan o yung pong katarungan ay kanyang ipinakita at ipinadama, maging ang kanyang kahabagan. Sa kanyang pagmamahal sa mga maniningil ng buwis, sa kanyang pagmamahal sa mga prostitute, hindi ho siya nagsalita ng mga salitang makasasakit sa puso ni Zacchaeus. Hindi niya ho sinabing, Zacchaeus, ikaw naman, nagpayaman ka, makasalanan ka. Wala ho siyang ginawang salitang ganun. And even kay Maria Magdalena, hindi niya sinabi, napakarumi mong babae, hindi ka na dapat gumagawa ng ganyan. Di ho, wala hong ganun. Ang maririnig natin sa ating Panginoon ay ang pagmamahal, salita ng pagmamahal na walang kondisyon. At siya rin yung Panginoon na walang itinatangi. Lahat para sa Kanya ay kailangang damayan. Alam niyo yung mga religious leaders, alam ni Jesus, makasalanan din sila eh. Alam ni Jesus na yung mga Pariseo, makasalanan din sila. Kaya nga isang gabi, isang Pariseo lumapit kay Jesus. Sino yun? John 3, verse 1 to 12. Si Nicodemo. Si Nicodemo na isang Pariseo, puno ng mga religious leaders, pumunta sa kay Jesus. Meron siyang mga itatanong. At doon niya nasumpungan na totoo nga ang Jesus na ito. Kaya para kay Jesus, religious leaders ka man, makasalanan ka man, hindi siya nagtatangi. Pantay-pantay ang pagtingin ni Jesus. At yan ang paghahari ng Diyos. At yung kahabagan dito na napaka-importante. Alam niyo po, lahat ng tao nakakaranas ng depresyon. Dumaranas ng gutom, kahirapan, lalo na po sa pandemyang ito. Maging si Cardinal Tagle ay dinapuan ng COVID-19. Kailan lamang nabalitaan natin yan. Ibig sabihin, religious leaders ka man, makasalanan ka man, kinakahabagan tayo ng Panginoong Hesukristo. At sa paghahari ng Diyos, kumikilos ang ating Panginoon upang ikaw, ako at ang buong mundo ay maging bahagi ng paghahari ng Diyos. Mga kapatid, bilang isang simbahan, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, kung paano ginawa ito ng Panginoon at kung paano tayo ibinilang ng Panginoon sa kanyang paghahari, gayon din dapat ang ating maging pagkilos. Abutin natin ang mga taong depressed, abutin natin ang mga taong nangangailangan, abutin natin ang mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Sabi nga ng Philippians 2, 9-11, therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So that at the name of Jesus,
Every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. In the name of our Lord Jesus Christ, God bless us all. Amen and amen.